Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Katulad na akin nabanggit ay mamamasyal tayo sa Macau sa pagkakataon ito. Pero bago yan, nais ko muna ibalita sa inyo mga ka-Pilipino na ating himpilang Utusan.tv ay sumasayang papawid mula sa Los Angeles, California, United States of America. At ito ang pwede natin maipagmalaking mga Pilipino sapagkat ito ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Internet TV station na kauna-unahang nagsasayang papawid sa loob ng inyong Facebook. At sa pagkakataong ito ay 44 na bansa ang nanonood sa atin sa website na nasa loob ng inyong Facebook. At 102 countries naman ang nag-o-open sa YouTube. Base sa analytics na aking tinignan kanina-kanina lamang, nadagdagan mga ka-Pilipino ng 2 bansa, 102 countries ang nag-o-open at nanonood sa ating mga video na ipinapalabas sa YouTube. Kaya magandang balita para sa inyong lahat. Bahagi ng ating paglilingkod na pambayan. At nais ko rin ibalita sa inyo na ang ating pong himpilang ito ay libre. Marami kasi nagtatanong na kaya ayaw daw nilang manood dahil baka daw may bayad. Mga ka-Pilipino, basta't naka-online kayo, itong ating himpilang ito, Utusan.tv, ay libre dahil dumadaan ito sa internet at dumadaan sa inyong online. Mga ka-Pilipino, wala pa akong nakita na may ibang mga gumagawa nito na nagbo-broadcast inside your Facebook na ang sistema ng ating technology na ang inyong lingkod pwede ko may pagmalaki na ito ay original na concept ng inyong lingkod. Mula sa computer ay idinaan ko sa camera at mula sa camera ibinalik ko sa computer. At yan ngayon ay binubog ako na malaki ang tubo para pwede kayo magsabay-sabay na manood mga ka-Pilipino sa amang kayong dako dito sa mundo. Kaya yan ay libre basta't meron kayong computer. Mag-log on sa www.utusan.tv. Mga ka-Pilipino, inyo pong mapapanood kami ng libre. Yan po ang aking katugunan doon sa mga katanungan ninyo na natatakot daw sila baka lumaki ang kanilang bill. Mga ka-Pilipino, basta't naka-on ang inyong computer, libre mga ka-Pilipino ang Utusan.tv. At ngayon ay ibapasyal ko kayo sa Macau na kung saan isa sa ating ka-OFW na dati-dati ay nasa Hong Kong. Sa Hong Kong ko ito na-meet last year nung tayo po ay namasyal sa iba't ibang mga bansa para magkaroon ng Facebook bonding ang Utusan.tv. Doon ko siya na-meet. Wala iba mga ka-Pilipino kundi ang ating ka-OFW na ewan ko kung bakit from Hong Kong ay nasa Macau ngayon, si Dendy Idurechi Lancy. Dendy, good morning dyan sa Macau. Good afternoon dito sa Los Angeles, California. Good morning po, Sir Manny, at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Utusan.tv. ikaw yate tulog pa din. Hindi po, gising na po. Nagising ba kita? A little bit earlier, ang aking pagtawag sa iyo, na dapat nga ay 6 o'clock pero ngayon ay alam ko 5:43 in the morning dyan sa Macau. Pero meron kasi akong appointment outside after our interview na hinahabol ko rin kaya gusto kong agahan natin. Ngayon ay gusto kong alamin, kumusta kayo riyan sa Macau? Mabuti naman po. Kumusta ang kalagayan ng panahon dyan sa Macau? At dito, malamig na po. Malamig na po yung weather dito. Super winter. Nag-i-snow ba dyan sa Macau? Hindi naman po. Ano lang, yung mild lang. Gaya ng Hong Kong. Just like Hong Kong po. Okay. Anong naging dahilan bakit noon ay nasa Hong Kong ka at ngayon ay nasa Macau ka na? Po,
change of environment. At saka marami kasing magandang yung according sa trabaho ko, it's a good opportunity po. Pwede ba malaman kung ano yung trabaho riyan? Ito ay pwede mo sagutin or not? Hindi na po yan. Okay. Ngayon ay gusto ko malaman kung ikaw ay taga saan sa Pilipinas? Sa ano po, yung nasalanta po yung Bagyong Pablo sa Katil, Davao Oriental po. Doon ka sa Davao Oriental? Nanggaling? Yes po. Ilang taon ka na as OFW? It's going to be 10 years. 10 years. 10 years as OFW. Saan ka nagsimula? Sa Hong Kong o sa ibang lugar? Dahil nung mamit ko kayo, nila Macon, nila Michelle Olivares, ng mga grupo ng One Magazine, ay dyan ka sa Hong Kong. So, before Hong Kong, meron bang pinanggalingan kang bansa? No, it's only Hong Kong and then here in Macau now. Oh, I see. Diyan sa Macau, ilang buwan ka na riyan o taon na ba ang bibilangin? Hindi pa po, mga 5 months pa lang po. 5 months. Marami ka na rin namit dyan ng mga OFWs? Yes, patunayan nga po is marami dito yung mga more jobs sa mga lalaki kasi they need more sa security at saka sa mga hotels and casinos. So, the OFW here is like have a freedom, unlike Hong Kong. This is what I like. Meron din bang grupo dyan ng mga OFWs katulad ng iba't ibang grupo na itinatag sa Hong Kong, sa Saudi Arabia, sa Canada, or somewhere else? Diyan pa sa Macau, meron din mga grupo ng OFWs? No, sir. Actually, wala akong na group dito na gaya sa Hong Kong na yung may banding o yung mga activities. Dito talaga is only work and then house. Yung boarding house, work, ganun lang po. Wala akong makikitang group, wala akong makikitang organizations that involves activities like how I had in Hong Kong. Okay. Ngayon ay doon sa iyong pinanggalingan sa Katil, Oriental Davao, ay nakita ko na marami ang mga biktima ng Bagyong Pablo. Pwede ba nating malaman kung ano ang pwede nating maipagkaloob na kalingat tulong sapagkat doon sa iyong ipinost sa utusa.tv group, Facebook, ay nakita ko mga larawan doon. Pero bago natin panawagan ito, nais kong at least siguro mayroon kang feedback doon sa lugar na kung saan ay masyadong sinalanta ng Bagyong Pablo sa inyong lugar. Actually po, yung kakatunayan, ang punot dulo niyan, bakit ganyan, is yung marami kasi mga illegal loggings na nangyayari doon, which is funded mostly sa mga politicians. Kaya nangyari yung ganyan. And then, isa po sa nasalanta is my family and the rest. Siguro po nakita niyo naman kung gaano considerable yung buhay doon ng mga victims. So, that's why I appeal to you to help them through like may financial, may medicine po, mostly medicine kasi kasakit yung mga tao doon, saka mga bata lalo. So, saka, and then food also, kasi nag-shortage talaga ng food doon sa lugar namin, kung saan doon sinalanta ng bagyo. Paano maipadadala ang suporta o tulong? Alam ko na sa MSSD, anong tawag doon sa Pilipinas,
social welfare development or whatsoever. Bukod tangi riyan, meron bang association or foundation doon sa inyong lugar na pwede nating halimbawa may mga magbibigay ng kalinga tulong dito sa ating lugar sa Amerika? Paano namin ipadadala? Right now, the one is operated the voluntarily, the non-government organization that is doing their very kind voluntarily work is the one in my link, sir, the Help KTL. Help KTL. You can find the account there and the said person to whom you send your help. And then about the goods, we have there in Davao City. You can drop your in-kind help in Venice Hotel. So they are the one who is going to bring it to the said place. Pakiulit mo yung hotel? Yung nag-work doon. Pakiulit mo yung pangalan ng hotel? Hotel. Anong pangalan? Venus Hotel. Venus. V-E-N-E-E-S. And Davao City po. V-E... Sila nag-ano. V-E-N... V-E-N-E-E-S. Okay. V-E-S. Okay, V-E-N-E-S. Venice. Okay. Yes po. Alright. Saan matatagpuan doon sa Davao mismo ito? Sa Davao. Para sa gano'n, sa aking panawagan, ay i-drop off yung mga in-kind doon. Sa Davao City po. Sa Davao City. Venice Hotel. Okay. Yes po. Alright. Yun namang mga halimbawa, cash, ay pwedeng pumunta sila sa link na Help KTL Davao. Nandun ang bank account. Yes po. Makikita mo po yan sa mga links na sinishare ko through my wall kasi nandoon po kasi yung mga accounts na pwedeng paggulugan kung sino talaga yung may heartily given po ng mga donation. Nakita ko na pati eskwelahan ay natumba doon mismo sa Katiil ba yan? Sa Katiil? Yes po. Lahat po. Pati hospital, pati munisipyo, public market. Lahat. Wala talagang natitira. Yung iyong kamag-anak na sinasabi mo, yung pamilya mo, napasama ba ron sa mga tahanan na was out ng bagyong Pablo? Napasama po sila, kaya lang safe. Safe sila. Wala lang, yung naging homeless lang po. So, walang problem sa family ko, they're safe. I'm appealing the help for all the victims in Davao Oriental. Davao Oriental. Kung makikita mo lang, sir, yung mga videos, it's like, parang hinakalis yung buong Oriental ng typo ng Pablo. Hindi ko na makikilala yung lugar ko kung ano kasi sobra yung dating talaga ng typo ng Pablo sa lugar namin. I can't even recognize it even in the picture na ito pa ba yung lugar ko na dati kong inuuwian na very very pleasant to go home, ganun. So, hindi ko na siya makikilala. Very miserable talaga, sir. So, that's why I was so ito nga, ini-scan ko dito sa aking page ng Utusa.tv. Are we on my page, Mark? Oh, yeah. Ini-scan ko rito. At here are the ways you can help. Nakalagay dito. Share this information. This is only in Katiil. I suggest Boston from afar. Yan. So, volunteer in repacking the relief goods. Okay. Saan yung ipadadala yung amount?
saan yung dito sa yung account, bank account, paano nila Yes, ipadadala? sir. Saan ipadadala 'yon? Dahil ibinabrowse ko dito ngayon, hindi ko makita yung bank account kung saan dadalhin. Ipadadala yung account. May yung page po, yung page po na Help ka-TL, yung ginagawa nilang cover is yung nila, the bank account number. Kasi maraming nagtatanong. So, kung ito ay Yes, sir. kung ito ay i-click ko, mapupuntahan yung bank account. Clinic ko ito, read about it, nakalagay. Ewan ko kung ako yung makapunta rito. At anyway, mga Kapilipino, ayan, titingnan natin kung makukuha ko yung bank account na kung saan ay ilalagay yung isang daan, the most epic challenge, the Philippine success. Wala, hindi ko makakuha dito. At any rate, mga Kapilipino, ito po ay puntahan ninyo sa ating mismong page at makikita po ninyo. Dito ay makukompleto ninyo ang information. Babalik ako roon sa ating page na yon para makita ko. Okay, go ahead. Ipagpatuloy mo ang appeal sa ating mga viewers, Dendy. Yes, I'm asking the help to. I'm appealing a help for the victim of Typhoon Pablo and my place, especially in Castile, Davao Oriental. They really need a helping hand, like food, shelter, and medicine. The most of all is medicine and food, because so many survivors are getting sick, and especially the children. So I would like to ask the help from. Naiyak na ako, sir. Yeah, okay. We understand kasi maging ako tinitingnan ko ngayon dito yung retrato ng iyong ipinost dito sa Utusa TV, yung Katiil, Davao Oriental, pati yung simbahan ay napanot. Lahat po. Oo, napanot at mga Kapilipino, tulungan po natin ang lugar na ito, Katiil, Davao Oriental, at kung mayroon po kayong i-donate, ay puntahan ninyo itong website na kanilang inilagay dito at maaring kumontak din kayo sa ating studio sa Utusa.tv para magkaisa po tayo na bigyan pansin ito. Ano ho? Sapagkat tingnan nga naman ninyo, wala akong nakita rito na nakatindig na tahanan, mga Kapilipino. Isipin ninyo. Pati ang mga pananim yung mga nyuge, kung ano talaga din namang na... Lahat po ng mga livelihood na namin doon is the farming, yung copra, yung sa nyog. Wala, lahat talaga, totally damaged, everything. Kaya yung mga tao ngayon, sir, is mostly nag-aabang na lang ng yung relief good kasi wala na ngang magagawa. Yung mga nagninegosyo, wala na yung paninda, lahat talaga as in totally na minask ng bagyo. Lalong-lalo na yung mga tahanan, yun talaga. So, yeah, pati ang linya ng kuryente dito, nakikita ko. Opo, walang kuryente, walang tubig sila, sir. Kaya yung kapatid ko nasa bumili ng tubig sa Davao City, magbibiyahe pa po sila para magkaroon ng mainom na tubig. Ilang kilometro mula sa Davao City ang Katiil? It takes 5 hours to drive. 5 hours to drive. 5 to 6 hours, sir. It's very far. Dahil matagal din ako sa Davao, palagay ko nakapunta rin ako sa Katiil. Ito ba yung dadaanan papunta ng Kalinan? Kung halimbawa papunta ka ng Kalinan?
Hindi po, iba po yun. Kasi malaki ang Davao, sir. Okay. So, what I mean, kung halimbawa papunta ako ng Kalinan, meron bang, kung papunta ako ng Katiil, madadaanan ko ba ang Kalinan? Hindi. Opo. Madadaanan. Opo. Doon ang daan. Yes po. O, dahil doon ako Oo. kumukuha ng maraming durian noon. Di, pati durian doon ngayon sa Katiil, di nagkanda damage. Wala na. Okay, so, Ang pananim po lahat. okay, naunawaan namin ang iyong damdamin. Mismong sa Katiil ba yung bahay na ninyo roon? Opo. Okay, so sa pagkakataon ito ay sasaran ko ang ating pag-uusap dahil alam ko na darama ko ang iyong nadarama. First of all, halos hindi ka na makapagsalita. Siguro nakikita mo itong pictures na aking Ilang ini-scroll araw na dito. kasi po kung hindi natutulog. Oh. So, hindi ko pa alam yung kalagayan ng mga ina, ng mga kapatid ko doon. Kasi maraming sinasabi na missing o namatay, tapos wala akong connection, hindi ko sila makausap. Parang kung pwede lang umuwi na ako, kaya lang. Ang gagawin ko ay ganito. Okay, merong radio station si Manny Luzon sa Davao City at aking kukontakin kung ano ang ating magagawa na madadram up itong pagbibigay ng kalingap tulong sa Katiil. So, antabayanan mo at mamaya lamang dahil ang oras ngayon sa Manila ay bali alas 6 na umaga. Hintayin ko lamang na medyo relax ng konti na umaga doon bago kontakin si Manny Luzon, ang may-ari ng radio station mismo na nasa Davao City, para malaman natin kung ano ang latest development at may papanawagan din natin direktamente live doon sa kanyang radio station ang ating panawagan bali dito sa paglilingkod ng pambayan, pag-ask natin ng tulong sa mga listeners and viewers at mga ka-OFW natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, ang iyong mga panghuling panalita, Dendy, bago tayo magsara, go ahead. Papasalamat po ako sa iyo, lalo na sa iyo, Sir Manny, sa Utusan LTV, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng iyong programa. Okay. Thank you very much. Alam ko ang iyong nadarama. Mga Kapilipino, siyempre nga naman, si Dendy Idorici Lancy mula sa Macau, na kung saan ang kanyang pamilya sa Katiil, Oriental Davao, ay naging biktima ng bagyong Pablo. At maging ang kanilang tahanan ay nawas out, mga Kapilipino. Sana ay magkaroon tayo ng pagkakaisa man din na at least kung hindi man natin mabigyan sila ng in-kind moral support para kay Dandy. So nakikiramay kami, taos ang ating puso at kukontakin ko ang Davao City radio station ng ating kabarkadang si Manny Luzon para ibalita sa atin kung anong latest development sa Katiil. Okay? Thank you very much sa Dendy Idorici. Mga Kapilipino, ang inyong lingkod. Kuya Manny Calpito po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan na utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay pasa. Ang inyong kaagapay sa hirap at ginawa. Maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.